Mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Pwede po bang pakibati ninyo yung inyong mga katabi? Ngayong umaga po, mga kapatid, ay nagpapatuloy tayo o magpapatuloy tayo sa ating pagbubulay sa The Way of Christ series. At noong nakaraang linggo, pinag-aralan po natin si Jesus bilang ang daan ng kagalakan. Jesus, the way of joy. At ngayon naman po ay pag-aaralan natin si Jesus bilang daan ng kapayapaan. Si Jesus, daan ng kapayapaan. Jesus, the way of peace. Jesus, the way of peace. Mga kapatid, kapag ba malapit nang sumapit ang inyong mga kaarawan, birthday o Pasko, o iba pang mga mahalagang pangyayari, meron na po bang nagtanong sa inyo kung ano ang gusto ninyong regalong matanggap? Iniisip ko nga po kung ako ay tinanong na ni Doc, pero parang hindi. Ngayon alam na ni Doc, ay tatanungin mo na ako, malapit na ang birthday ko, ano gusto kong regalo. Naiisip po natin yun, mga kapatid. Naglilista tayo ng mga bagay na nais nating makamit o matanggap o mga bagay na magkaroon tayo. Dahil sa pag-aakala na yun ang makapagpapasaya sa atin. Payapa tayo pag meron tayong mga bagay na yun. Tayo ay nagagala, masaya ang ating mga puso na meron tayo ng mga bagay na minibigay natin. Ngunit ang masakla, kapag hindi natin yung natanggap, pag hindi natin yung natamo, ano ang nangyayari? Tayo ay nalulungkot, tayo ay nababalisa, nawawalan tayo ng kapayapaan. Alam niyo po ba, ayon sa research, ito po ay research, sinasabi daw po na sa mga kabataang Pilipino age 25 pababa, sila ay mga nakakaranas ng yung pinakamataas na antas na anxiety at depression. Depression. Ibig sabihin ng depression ay yung extreme sadness o matinding kalungkutan. At ayon po sa data, noong 2025, yun daw po mga kabataang Pilipino na nagkakaedad ng 14 hanggang 24 years old ay nakakaisip na magpakamatay, nagsusuicide. Ito po ay malungkot na datos sa tinaguriang Christian country. Tayo po ay tinaguriang Christian country. Napakarami po ang hindi kinaya ang dulot ng kalungkutan sa sanlibutan ito. Marami po ang malungkot na nauuwi sa pagkasawi. Paano na tayo? Sino ang makakatulong sa atin sa ganitong karanasan? Sino ang makakasalba sa atin sa ganitong kalagayan? Sino ang makakapawi ng ating lungkot at takot? Ang sabi po sa magandang balita, Biblia sa Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah chapter 9 verse 6, at sa Tagalog ko po ito babasahin. Isaiah chapter 9 verse 6. Kung nandoon na po kayo, ay sundan niyo ako habang binabasa ko ito. Isaiah chapter 9 verse 6. Pagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahanga-hangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Prinsipe ng kapayapaan. Prince of Peace.
Si Jesus po ang ipinangako para sa atin. Siya ang lunas, siya ang daan sa tunay na kaligayahan at kapayapaan, yung nananatiling kapayapaan. Meron pong hindi nananatiling kapayapaan sa buhay ng tao. Siya ang prinsipe ng kapayapaan. At dahil siya ang prinsipe ng kapayapaan, sa Kanya lamang natin masusumpungan yung tunay at nananatiling kapayapaan. At bago pa po danasin ni Jesus ang hirap, bago pa siya mamatay doon sa krus, sinabi na niya sa kanyang mga alagad sa Juan chapter 14 verse 27. Ito po ay bago siya mamatay sa krus. Sinabi niya doon sa kanyang mga alagad sa Juan chapter 14 verse 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Gayon din naman po, bago siya umakyat sa langit, bago umakyat ang Panginoong Jesus sa langit, pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na maguli, ang una niyang sinabi sa kanyang mga alagad sa Juan chapter 20 verse 19b. Juan chapter 20 verse 19b. Sumainyo ang kapayapaan. Peace be with you. Sa panahon ang kanyang mga alagad ay nababalisa, natatakot, naguguluhan, sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. At ito po ay declaration ng tagumpay ng Panginoong Jesus at reassurance sa kanyang mga alagad na kasama niya siya. At kagaya niya, makakapanagumpay sila. At ngayong araw mga kapatid, tatalakayin natin ang mga katangiang taglay ng kapayapaan mula sa source ng ating peace o kapayapaan. Si Jesus ang daan bilang daan sa kapayapaan. Ano-ano ang mga katangian ng kapayapaan mula kay Jesus? Ano-ano ang mga katangian ng kapayapaan na mula kay Jesus? Una, ito ay naililipat, transferable. Ang sabi po doon sa ating batayan talata sa Juan chapter 14 verse 27a, sabi ay kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ang kapayapaan po mga kapatid ay kay Jesus, ngunit sinabi niya na iniiwan niya ito sa kanyang mga alagad. Ang kapayapaan ni Jesus, bagamat kanya, ay maaari niyang ilipat sa iba. Sinabi ito ni Jesus noong panahong babalik na siya sa Diyos Ama. Kaya binibigyan niya ng muling habilin ang kanyang mga minamahal na alagad. Hindi po ba't gano'n naman talaga, no? Kapag tayo ay nagplano na pumunta doon sa malayong lugar at iniisip natin na tayo ay magtatagal doon at matagal pa tayo makababalik, ibinibigay natin yung pinakamahalaga at iniiwan natin yung pinakamahalaga sa ating mga mahal sa buhay. At bilang Panginoon, alam ni Jesus na ang pinakamahalagang pangangailangan ng kanyang mga halagad ay ang kapayapaan. Dahil alam niya na pag-alis niya, ang kanyang mga alagad ay dadanas ng matinding hirap at maraming pagsubok. Kaya naman, ang kapayapaan na mula kay Jesus ay ibinibigay niya sa kanyang mga alagad na nanalig sa kanya. Napakahalaga po ng pagkakilala at pananalig kay Jesus para magkaroon tayo ng kapayapaan. Ito ay napakahalaga.
Hiwalay sa tunay na pananalig ay wala ring tunay na kapayapaan. Hiwalay sa tunay na pananalig, wala ring tunay na kapayapaan. Ang katotohanan ay hindi natin makakamtan ang kapayapaang ito hiwalay sa kaugnayan kay Jesus. Ganito po ang sabi sa Juan chapter 16 verse 33. Juan chapter 16 verse 33. Sinasabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. I have told you these things so that in me you may have peace. Sa pamamagitan niya lamang tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Kay Jesus lamang natin masusumbungan ang tunay na kapayapaan. At hindi niya po ito ibinibigay sa lahat ng may gusto. Ang kapayapaan ni Jesus ay hindi niya ibinibigay sa lahat ng may gusto, kundi doon lamang sa mga kumikilala sa Kanya at nakikilala niya. Alam naman po natin na hindi lahat na nagsasabing Panginoon. Kagaya ng sinasabi doon sa Mateo chapter 7 verse 21 na Panginoon, Panginoon. Hindi lahat ng nagsasabing Panginoon ay tunay na kumikilala sa Kanya. Kaya mahalaga ang kaugnayan upang makamtan ang kapayapaan. At dahil ang kapayapaang tinutukoy ni Jesus ay hindi ang kawalan ng problema sa buhay, kundi ang kapayapaan na sa gitna ng mga suliranin ay magkakaroon pa rin tayo ng panatag na puso kahit na sa gitna ng pangit at nakakatakot na mga karanasan, nakakatakot na kalagayan. Hindi ito pagbabaliwala sa sitwasyon, kundi aware tayo sa nangyayari sa paligid, ngunit ang focus natin ay nasa Diyos. Sa mga bagay na Kanyang gagawin at anuman ang Kanyang ipahintulot, ay mananatili tayong naniniwala sa Kanyang pag-ibig at sa Kanyang kabutihan. Sa mga tuwid, ito ay nagpapakita ng pananalig. Kanino ba nagmumula ang pananalig? Sa atin ba? Sa Diyos. Hindi natin kayang manalig sa ating sarili lamang. Ito ay nagmumula sa Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo, binigyan tayo ng Diyos ng kakayanang manalig. Kaya nagagawa natin maging payapa sa mga panahong magulo, pangit at nakakatakot ang sitwasyon. At nang magpasya tayong manampalataya sa tulong mismo ng Diyos, ang kaugnayan natin sa Diyos ay muling naayos. Nang tayo ay manampalataya sa tulong mismo ng Diyos, ang kaugnayan natin sa Diyos ay muling naayos. Kasabay nito ay ang pagpisan ng banal na Espiritu sa atin. Siya rin mismo ang lumilikha ng lahat ng bagay na kailangan natin sa buhay na ito upang magtagumpay tayo. Ang banal na Espiritu, siya ang ating patnubay at mananatili sa atin. At doon po sa Galatia chapter 5 verse 22 to 23, inisa-isa ang mga bungang inililikha ng banal na Espiritu sa atin, at isa na rito yung kapayapaan. Kaya talagang hindi ito bagay na maaari natin likhain sa ating sarili. Hindi natin ito kaya. Hindi natin kayang likhain sa ating sarili lamang, kundi ito ay kaloob ng Diyos. Regalo. Ito ay gift. Walang bayad. Sa NLT version po ay ganito ang sabi, I am leaving with you a gift, peace of mind and heart. And the peace I give you is a gift the world cannot give. Hindi daw po kaya ibigay ng sanlibutan. Kaya, huwag tayong matakot. Regalong ibinibigay ni Jesus sa kanyang mga tagasunod, yung kapayapaan. Sobrang privilege po tayo
Privilege po yun para sa atin. Talagang ang lahat ng pinili niya ay hindi niya pababayaan at ni isa man ay hindi mawawala sa kanyang mga kamay dahil lahat ng pangangailangan upang mag-ingatan ng buhay ay kanyang ipoprovide. Amen po ba? Lahat ng pabor na ito ay dahil kay Jesus. Sa mundo, akala natin kapag na-achieve na natin ang isang bagay o nagawa natin ang isang bagay, nagiging payapa na tayo. Akala natin pera lagi ang dahilan. Pera-pera lang, kaya tayo ay payapa. Pag may pera, masaya. Pero pansin po natin, at alam kong nararanasan ng lahat sa atin ito, na hindi ito nakapagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kahit na maraming pera, hindi tayo napapayapa. Yun ay akala lamang natin. Akala lamang natin. At ang malungkot na ipagpapalit natin ang kaugnayan natin kay Jesus sa pag-aakala na yun nga ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Iniisip natin ang seguridad na maibibigay ng salapi o anumang material na bagay, yun ang daan upang tayo ay mapayapa at mapanatag. Ngunit nagkakamali po tayo. Ang mga ito ang tunay na makapagbibigay ng kapayapaan sa atin, yun ang iniisip natin. Hindi na natin kailangan ng Diyos. O kaya naman wala sanang mayaman na payapa ang isip dahil alam po natin na pagdami ng pera, lalo ng pagdami ng alalahanin. Tama po? Wala na sanang mayaman na nadidepress. Marami nga silang salapi, pero nadidepress pa rin. Kaya hindi doon nakabatay ang kapayapaan. Hindi na rin sana kailangan ni Jesus na magpakahirap sa krus. Malaking insulto po iyon sa Diyos na libreng ibinibigay sa atin ang kapayapaan. Pero binabaliwala lang natin ang lahat. Ang sabi din po ni Pablo sa ikalawang Tesalonica chapter 3 verse 16, ikalawang Tesalonica chapter 3 verse 16, ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan at pagkakataon. Naway sumain niyo lahat ang Panginoon. Ang kapayapaan po mga kapatid ay hindi nagmumula sa tao, ni hindi ito maibibigay ng mga material na bagay sa mundong ito. Ang kapayapaan ay galing sa Diyos mismo. Siya ang nagbibigay ng kapanatagan sa atin. Kaya bakit pa natin hahanapin sa iba? Sa halip, pagsikapan po natin ang ating kaugnayan sa Diyos. Huwag na nating hanapin sa iba. Ang pagsikapan natin ay yung kaugnayan natin sa Diyos. Available lagi ito mula sa Diyos para sa mga pinili niya. Ang ating maayos na kaugnayan sa Kanya ang magre-resulta ng kapayapaan sa ating puso. At kung hindi okay ang ating relasyon sa Diyos, kahit na available ang peace mula sa Diyos, hindi natin ito matatamasa kung ang ating pamumuhay ay taliwas naman sa nais niya. Mananatiling nababagabag ang ating puso, mananatiling nababagabag ang ating damdamin kung mali ang ating kaugnayan sa Diyos. Kaya, to protect that peace, we must guard and prioritize our relationship to Jesus. Para daw po mapangalagaan yung ating kapayapaan, kailangan nating pahalagahan yung ating relasyon sa ating Panginoon. Ano-ano ang mga katangian ng kapayapaan mula sa kay Jesus? Una, na ililipat. Pangalawa, natatangi o unique. Natatangi o unique. Balik po
tayo doon sa ating batayang talata sa Juan chapter 14 verse 27. Ang sabi po, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang kapayapaan daw na ibinibigay ni Jesus ay hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Ibig sabihin, ito ay natatangi, ito ay unique, walang katulad, walang kapareho. Incomparable, walang kapareho. Hindi pwede may kapareho. Meron din pong ibinibigay na kapayapaan ng mundo, ngunit hindi ito ang tunay. Madalas po natin nababasa sa social media yung salitang normalize. Parang sa ngayon, lahat ng mga bagay ay nanonormalize na o normal na kahit na ito ay mali. Hindi ito totoo, pero waring nagiging normal. Maraming nanonormalize ang mundo na halos kasinungalingan at ang masaklap ay naglalayo ito sa atin sa Diyos. Halimbawa po ng mga nanonormalize ng mundo ay yung pagsunod sa sariling kagustuhan. Iniisip natin yung sarili natin ang palaging masusunod. Halimbawa ay sa pag-aasawa, may magsasabi o magpapayo na basta sundin mo ang gusto mo, tama yan. Sundin mo lang ang puso mo. Ngunit sinasabi po ng Biblia na ang puso ng tao ay sinungaling. Ang tao hindi dapat magtiwala sa sarili lamang, kundi sa Diyos lamang. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Unti-unti natin nalalaman ang katotohanan at nagiging malaya na tayo sa kasinungalingan. Ang sabi sa unang Juan chapter 5 verse 19, alam natin tayo sa Diyos kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Ang buong sanlibutan daw ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Mayroon na tayong wisdom mula sa Kanya upang mapili natin kung alin ang katotohanan. At He is truly the truth and the light. Si Jesus ay nasa Kanya ang totoong buhay at ang katotohanan. Sa talata po ay inihambing niya kung anong klaseng kapayapaan ang ibinibigay niya sa ibinibigay ng sanlibutan. Ito ay walang katulad. Hindi maikukumpara sa kung ano ang ini-o-offer ng mundo. Ang kapayapaan mula sa Kanya ay eternal at permanent, nananatili, walang hanggan. Hindi pwedeng kunin sa atin. Unlike sa mundo na pansamantala lamang ang kanyang ibinibigay at nakabase lamang doon sa maayos, kapag maayos ang sitwasyon. Sa mundo po, ang ibig sabihin ng kapayapaan ay yung absence ng kahirapan. Kapag walang conflict, kapag walang gulo, kapag payapa ang kapaligiran, kapag maraming pera, payapa tayo. Iba po sa kapayapaang tinutukoy ni Jesus. Ang kapayapaan sa Diyos ay hindi nakabase kung okay ang sitwasyon natin o hindi. Hindi ito kung okay ang paligid, ay okay na tayo. Iba ito. Ito ay nakabase sa pananampalataya sa Diyos. Hindi ito pagbubulag-bulagan sa sitwasyon. Bagkus, pagharap natin sa realidad. Yung reality ng paghihirap. Kasabay nito ay pagtitiwala sa Diyos na gagawa at tutupad sa Kanyang mga pangako. Kapag ang kapayapaan ng mundo ang pinursige natin, malabong makamtan natin ito. Malabong natin makamtan ang kapayapaan ito. Matanda na tayo, puti na ang buhok natin, kulubot na ang ating mga balat,
hindi pa natin nakakamtan yung kapayapaan yun. Dahil sa ang tao sa mundo, pasamaan ng pasama, at lalong sumasama ang kalagayan dito sa mundo. Habang tumatagal ay lalong nagiging masama at corrupted ang mga tao dito sa sanlibutan. Kaya paano natin makakamtan ng kapayapaan kung tayo ay aasa dito sa sanlibutan? Wala tayong maasahang kapayapaan dito. Puro kabiguan at takot. Puro takot ang ating nararamdaman. Halimbawa po ay yung takot ng mga magulang sa kanyang mga anak na kapag nakita nagkakaedad na, tumatanda na, ay aapurahin sa pag-aasawa. Aapurahin sa pag-aasawa para daw hindi tumandang mag-isa. Mahirap daw ang walang asawa. At kapag naman nag-asawa na, aapurahin naman na magkaroon ng anak. Mahirap daw ang walang anak, walang mag-aalaga sa inyo kapag kayo ay tumanda na. Kaya gagawin kahit na hindi kalooban ng Diyos. Pag hindi nangyari ang lahat ng ito, kapag hindi nangyari yung lahat ng ginugusto natin, ano ang nagiging resulta? Frustration. Tayo'y nalulungkot, hindi tayo napapayapa. Fear, anxiety. Dahil po, yun ang dikta ng mundo para maging at peace ang bawat isa at secure. Gagawin ang lahat. Kaya talagang mahirap mabuhay na may kapayapaan kung wala ang intervention ng Diyos. Tayo mga mananampalataya, kagaya ng mga naunang mga alagad, ay hindi exempted dito. Pare-pareho nating nararanasan ang sama ng mundo. Pero ang kaibahan natin, may source of strength. Meron tayong source of peace. Yun ay ang ating Panginoong Jesus. May pangako tayong inaasahan at inihintay. Sa mundo, uubusin ang lahat sa atin para sa panandalian at marumpok na kapayapaan. Pagkatapos noon, takot na naman ang mararamdaman natin. Kay Jesus hindi na uubos, bumubukal at ibinibigay sa lahat ng sitwasyon. Ang sabi po sa Juan chapter 16 verse 33, Juan chapter 16 verse 33, sinasabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Alam ni Jesus na magdaranas tayo ng kapighatian sa mundo ito. Sa mundo po ay kapighatian. Sa Diyos, hindi tayo mabibigo. Hindi tayo nakapokus sa sitwasyon, subalit aware tayo. Aware tayo sa nangyayari. Hindi ibig sabihin nito ay binabaliwala natin ang sa paligid natin o yung pagiging unhuman. Kundi alam natin ito, pero alam din natin na hindi ito ang totoong sitwasyon. Peke lamang ito, yung pakiramdam na yun. Gumagawa ang Diyos kahit hindi natin nakikita at hindi natin kailangan makita agad para maniwala tayong may ginagawa nga ang Diyos. Kaya sa puntong ito ay mamimili tayo kung ano ang kapayapaang nais natin. Yung kapayapaang nais natin tanggapin mula ba sa mundo o mula kay Jesus. Kayo po mga kapatid, ano ang pipiliin ninyo? Kay Jesus. Pareho po itong iniaalok at ibinibigay. Subalit, alam na natin na ang lahat sa Diyos ay pawang walang hanggan. Sa panahon na hinihingi ng pagkakataon na kailangan natin mamili, nawa sa tulong ng banal na Espiritu
Espiritu, piliin natin palagi ang Diyos. Wala nang mas payapang buhay sa isang buhay na nasa ilalim ng presensya at pag-ibig ng Diyos. Wala nang mas payapang buhay sa isang buhay na nasa ilalim ng presensya ng Diyos. Presensya at pag-ibig ng Diyos. Ang sabi po ni Pablo sa Colossus chapter 3 verse 2. Colossus chapter 3 verse 2. Colossus chapter 3 verse 2, pag-ukulan ninyo ng pansin ang mga bagay na makalangit at hindi ang mga bagay na makalupa. Pag-ukulan daw po natin ang mga bagay na makalangit at hindi yung mga bagay na makalupa. Kaya, mga kapatid, kung ang pinaghahandaan natin ay yung mga bagay na makalangit, yung mga bagay sa hinaharap natin, hindi ba dapat natin iwasan yung mga bagay sa mundong ito na alam natin makapag-iwalay sa atin sa Diyos. Bakit tayo matatakot kung wala ang mga bagay na panlupa? Kung langit naman ang pinaghahandaan natin, hindi tayo dapat matakot. Wala man tayo kayamanan. Yun lahat ay maiiwan natin sa mundo ito. Doon natin sa bagay na makalangit, ituon ang ating isip. Pag hindi panlangit, huwag na natin itong pansinin. Huwag tayong mababagabag, huwag tayong malulungkot kung wala man tayo ng lahat ng ito. Kaya hindi man pare-pareho ang journey natin kasama ang Diyos, pero mayroon naman tayong isang Diyos na nangako sa atin ng kapayapaan. Huwag na tayong magtataka kung bakit ang mga mananampalataya ay magaganda at hindi haggard. Sabihin po natin ng sabay-sabay, magaganda ang mga anak ng Diyos. Kaya tayo magaganda dahil si Jesus ang ating tinutularan. Kahit may bagyo, kaya nating matulog ng payapa. Hindi tayo kinakabahan, hindi tayo nagugulumihanan. Ang sabi nga po doon sa Marcos chapter 4 verse 35, ito ay yung kwento na sila ay nakasakay sa bangka na nagdaan ang bagyo, habang ang mga alagad ay rindi at takot dahil ang comfort nila ay nakatungan doon sa bangka na anytime ay pwedeng masira. Sila ay naliligalig, sila ay naguguluhan, natatakot. Pero si Jesus, na alam natin 100% din na tao, ay hindi doon nakafocus, kundi sa kanyang Ama na alam niya hindi siya pababayaan. Maaring maligalig ang paligid, maaari pong maligalig ang paligid, ngunit pwede tayong maging mapayapa kung ang ating tiwala ay nasa Diyos, hindi sa ating sarili, hindi sa tao, hindi sa mga bagay na makasanlibutan, hindi sa mga material na bagay. Ang focus natin sa Diyos mismo. Ano-ano ang mga katangian ng kapayapaan mula kay Jesus? Una, iniipat. Pangalawa, natatangi. Pangatlo, nakakapanaig. Nakakapanaig. Overcoming. Nakakapanaig. Ang sabi po doon sa ating basihang talata, sa Juan chapter 14 verse 27, tayo po ay nagpapaikot-ikot lamang dito. Binabalik-balikan natin. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Huwag daw mabalisa. Huwag matakot. Kaya ang kapayapaan na mula kay Jesus, na ibinibigay ni Jesus, hindi lamang na ililipat, hindi lamang ito natatangi, ang kapayapaan na Jesus na iniaalok sa atin
Kaya sinabi ni Jesus na huwag mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi niya ito sa kanyang mga alagad. Huwag kayong matakot, huwag kayong mabalisa. Ang kapayapaang galing kay Jesus ay dumadaig sa anumang takot. Ang kapayapaang galing kay Jesus o binibigay ni Jesus ay dumadaig sa anumang takot at kabalisahan. Kung minsan po, ang kabalisahan at takot ay parang nakakalunod. Higit pa doon sa kaya nating tiisin, higit pa doon sa kaya nating batahin. Ngunit ang kapayapaang kaloob ni Jesus ay kayang daigin gaano man katindi o kalaki ang ating kabalisahan, pangamba o takot. Maaring marami kung hindi man lahat sa atin ay nagkaroon ng matinding karanasan. Yung matinding takot, matinding kabalisahan na parang hindi natin kayang lampasan. Meron po ba tayong mga ganong karanasan? Yung akala natin hindi na natin kayang lampasan, pero sa biyaya ng Diyos, tingnan natin ang ating mga sarili ngayon, nakatatayo tayo sa biyaya ng Diyos. Tunay na malalampasan natin kahit na gaano katindi ang mga karanasan ngayon. Kung tayo ay merong kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Nakatatayo tayo ngayon, matatag, malakas. Ang totoong nagbibigay sa atin ng lakas, nagpapatibay, ay ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Na makayanan ang lahat ng hirap at sakit sa paraang hindi tayo desperado at hindi nawawalan ng pag-asa. Matiyaga tayo nakapaghihintay sa Diyos na may tahimik na puso habang umaasa sa Kanyang saklolo. Hindi pa pagkatapos sabihin ni Jesus ang lahat, sinabi niyang huwag mabalisa, huwag matakot. Binigyan sila ng katiyakan ni Jesus na hindi nila kailangang matakot o mabalisa dahil sa kapayapaan tataglayin nila. Na ang kapayapaang ito ang tatalo sa lahat ng suliranin na maaari nilang danasin alang-alang sa pagsunod kay Jesus. Ang kailangan lamang natin ay tanggapin at sampalatayanan ang iniaalok niyang kapayapaan at tanggihan natin ang takot na ikinakarga sa atin ng kaaway. Ang sabi po sa Juan chapter 10 verse 10, Juan chapter 10 verse 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ang tao upang ang mga tupay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Alam ni Satanas kung paano tayo tatalunin. At iyon ay ang paglikha sa ating puso at isip ng takot. Ang gusto ni Satanas, tayo ay palaging takot. Nakawin yung ating tiwala sa Diyos. Patayin ang ating pag-asa. Sirain ang ating kaligayahan at kapanatagan. Kaya totoo mga kapatid ang sabi doon sa isang kanta na ang takot, ano yun? Ang takot ay nasa isip lamang. Nasa isip lamang po natin ang takot. Tinatakot lamang tayo ni Satanas, dinadaya tayo. Dinadaya tayo at tinatakot gamit ang mga kasinungalingan. Lumilikha siya ng mga eksena na hindi pa man nangyayari. Talo na tayo. Ganon mag-manifest ang takot, kaya marami ang tumitigil na o kaya naman ay hindi na sumusubok pa. Kahit na sa ministry, takot tumubog, natatakot. Parang ang isip nila, hindi nila ito kaya. Kahit na sa pananalig kay Jesus, nawawalan ng pananalig kay Jesus dahil sa takot.
May mga naririnig sila na huwag kang sumunod, huwag kang magsimba, wala kang mapapala dyan, magugutom ka lamang, huwag kang mag-serve sa Diyos, wala kang future dyan. Samantalang ang sinasabi naman ni Jesus ang lahat ng paraan upang makapagtagumpay tayo. Mamimili lamang tayo kung aling boses ang ating pakikinggan. Sa dyablo na nagsasabing matakot ka, o sa Diyos na nangangakong makapananagumpay ka. Ang sabi po sa Hebreo chapter 13 verse 6, Hebreo chapter 13 verse 6, kaya malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Napakarami pong salita ang Diyos na paulit-ulit na sinasabi sa kanyang mga anak na huwag matakot. Paulit-ulit po ito, huwag kang matakot. Hindi lamang ito kung matututunan lamang natin punuin ng kanyang mga salita ang ating isip, walang puwang ang salita ng dyablo sa atin. Dahil wala naman tayong ibang ipanlalaban sa kanya, wala tayong ibang ipanlalaban sa dyablo, kundi ang salita ng Diyos mismo. Hindi po ba't si Jesus mismo nang siya ay tuksohin ng dyablo na mababasa natin doon sa Lucas chapter 4 verse 1 to 13, wala siyang ibang ipinanlaban sa kaaway o sa dyablo, maging sa mga umuusig sa kanya, kundi ang salita ng Diyos. Ang tapang at lakas natin ay sa kanyang salita nagmumula. Hindi natin mapaniwalaan yun. Hindi naman natin mapaniwalaan yung isang bagay na hindi natin alam o kaya naman na hindi naman natin naririnig. Hindi natin kayang maniwalaan yung isang bagay na hindi natin naririnig. Pero pakinig na pakinig natin ang tinig ng Diyos, ang mga sinasabi ng Diyos. Kaya ito ang dahilan kung bakit dapat nating lubos na pahalagahan ang ating kaugnayan sa Diyos. Kapag puno tayo ng kanyang salita, parang doon sa mga gadgets lamang po doon sa cellphone. Kapag full storage na, wala nang space ang salita ng kasinungalingan. Ang takot para ring virus at ang salita ng Diyos ang antivirus. Nasasala kung ito ba ay karapat-dapat o hindi. Kapag dinadalaw tayo ng takot, anumang masamang isip, maging reminder sana sa atin ang sinasabi sa Filipos chapter 2 verse 8. Filipos chapter 2 verse 8. Kapag dinadalaw daw po ng takot tayo, ito ang i-remind natin sa ating mga sarili. Filipos chapter 4 verse 8. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Kapag hindi po pasok doon, yung mga bagay na iniisip natin, dapat matuwid, kagalang-galang, huwag na natin pansinin yun. Huwag na natin bigyang pansin. Ganito din po ang sabi sa Filipos chapter 4 verse 7 sa Magandang Balita Biblia, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-ingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Hindi po natin mauunawaan kung paano ginagawa ng Diyos ang kapayapaang yun, ngunit ang mahalaga, alam na natin kung kanino galing. Kung anong klase at bakit ito ibinibigay. Natatanging para sa mga nakipag-isa kay Kristo upang ingatan tayo at makapanagumpay sa ating buhay. Lahat na talaga ng tulong,
binigay na sa atin. Kaya hindi talaga pwedeng ang mga anak ng Diyos ay maging talon-talunan ng dyablo. Hindi tayo kayang daigin ni Satanas. Hindi tayo niligtas pagkatapos ay pababayaan na lamang mag-isa. Palagi tayong ipinanananggalang ng Diyos. Ganito po ang sabi sa Juan chapter 10, verse 28 to 29. Juan chapter 10, verse 28 to 29. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, hindi sila malilipol magpakailanman. Walang sino mang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Verse 29, ibinigay sila sa akin ng aking Ama, siya ay higit na dakila sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Kapag daw po pinili at tinawag ng Diyos, hindi papayag ang Diyos na mawala sa Kanya. Uulitin ko po yun. Kapag pinili at tinawag, hindi papayag ang Diyos na mawala sa Kanya. Hindi maaagaw sa kamay ni Jesus, hindi rin sa kamay ng Ama. Iniingatan tayo ng Diyos, kaya i-claim po natin ito. Parating na ang tagumpay, dulot ng kapayapaang ating taglay. Hindi tayo matatakot dahil may pangako ang Diyos sa atin. Kahit hindi natin naiintindihan ang dahilan kung bakit natin nararanasan ang isang sitwasyon, dito tayo humawak sa Kanyang pangako na hindi niya tayo pababayaan. Amen? Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Panghawakan natin ang pangako iyon. Mahirap mabuhay sa anino ng takot. Palaging may dilim na dulot sa isip at puso. Hindi napapawi ang bigat ng damdamin. Panay ang kaba ng dibdib. Bihirang araw na nakakatulog na mahimbing. Palaging may luha ang mga mata dulot sa takot. Nababalisa. Ilan na po ba sa atin ang pabalik-balik sa ospital sa hindi malamang kadahilanan kung ano ang sakit? Hindi maintindihan ang pinaghuhugutan ng karamdaman. Ano po ang dahilan? Kawalan ng kapayapaan. Walang sakit, pero parang nagkakasik. Waring may sakit dahil walang kapayapaan. Ganito po ang sabi sa Mateo chapter 6, verse 27. Mateo chapter 6, verse 27. Sino sa inyo ang sa kababalisa ay makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras? Nababalisa po tayo dahil sa ating buhay. Pero dahil mali ang ating pinanghahawakan, ang ating gustong ingatan, ay siya pang naaapektuhan. Alalahanin natin ang Filipos chapter 4 verse 6 to 7. Filipos chapter 4 verse 6 to 7. Huwag kayong mga balisa sa anuman, hindi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Pwede po tayong dumaing sa Diyos ng ating mga suliranin. Pwede nating ipahayag sa Kanya ang ating mga salubin. Maaari tayong magsabi ng ating mga kahilingan sa ating Diyos. May ilalaban tayo sa kabalisahan. Panalangin na may pasasalamat. Bakit magpagpapasalamat? Dahil meron tayong tiwala sa Diyos na tutugon sa lahat ng ating mga kinakailangan. The world says, find your peace. Jesus says, I am your peace. Mapagpalang umaga po sa ating lahat.